Tonight on Triggered. Kinasal na kayo? Secretly? Ang dalas na sinasabi na sobrang swerte ko kay Julie, ganyan. Pero sa totoo lang, mas swerte din talaga ako kay Ray. Ano yung ano nyo ate? Worst na away as a group? Po si Rita siya si Rezo, usually nagsasabunutan ng ganon. Di ba nanligaw? Wala bang ligawan na nangyari? Hindi talaga. We were really good friends. Pero cut nyo to ha. Siyempre, we want to take a trip down memory lane. Okay, let's with you. go. Eto, maybe you can share mga hindi mo pa na-share na mga kwento sa mga different chapters na to ng buhay mo. Okay. May prepare kaming konting Nakita ko na agad starting with yung bangs ko. Yes! I love it. As Little Miss Philippines. Oh my goodness. Wow. Si Mama, buntis siya dun sa sister na sumunod ka sa akin, Aha. si Joanna. Tapos, 4 years old ako niyan. Yung lola ko, sobrang hilig niya sa mga artista. As in parang pagka may nakita mo yung photo album niya, lahat yun puro may photo album siya ng mga artista, mga singers, performers, concert artists, ganyan. Lahat, as in like lahat, sobrang hilig niya. And then, si lola ko, yung sa father side, sabi niya, hindi, magiging artista ka one day, magiging singer ka one day, ganyan-ganyan. So, totoo na manifest niya. Manifest niya. So, nung bata ako, nag-start akong mag-voice lessons ng 3 years old ako. Ayaw kong papasukin sa Center for Pop Music of the Philippines ni Sir Butch kasi masyado raw akong bata. Tapos, sige na nga, kanta ka. So, kumanta ako. Pinapasok na nila ako dun sa sa recital, ganyan. Tapos, hanggang sa nagtuloy-tuloy na. And then, I had to stop kasi nagsuschool na ako. So, I had to start with school, and nursery. Tapos, that happened. Yung Little Miss Philippines, hindi ko maalala kung bakit ako tawa ng tawa. Pero, I Wanna Dance With Somebody yung kanta ko. Yes! Tapos, Kaya, kilikili ka pa, dun pa lang, at that Tapos age. nakikita ko yung sarili ko dun sa Broadway Centrum eh. So may malaki silang screen dun sa harap na harap. As in monitor, ganyan. Pag nakikita ko yung sarili ko sa screen, natatawa ako kasi ganun pala yung tsura ko na bata ako. Buwis eh! Ngis-ngis talaga. And then nung balik ang bangs. Yes, exactly. Pero maba na ngayon. Pero grabe, kahit ang bata mo pa lang dyan, alam mo na confident ka na sa ginagawa mo. May Siguro star din- quality. Siguro dahil din dahil lumaki akong bibo, I guess. Bibo kami yung kapag kunwari pinakanta ka ng mami mo, kanta ka, dali Pupunta ka ako. talaga. Yan, talaga, sige po kakanta po. Tapos yung may nakasombrero pa, tapos mabibigay ng mga coins. Tuwa ako. Sabi ko, yay! Meron na po pabili ng candy, meron na pabili ng merienda, ganyan. Bibo kid talaga. Bibo kid talaga. Tapos hindi lang yan actually yung sinalihan kong contest. Ano pa yun, meron pa akong munting Miss You. That was may ABS, sa ABS-CBN pa yon. Nagmunting Miss You pa ako noon. Pero naging runner-up lang din ako noon. So okay lang, kasi masaya pa rin naman, ganyan. Pero, ang dami ko na yung naging friends, dami kong parang mga naging kalaro, gano'n. So, ang saya-saya ko, ganyan. Tapos naalala ko, dahil na namin pinupuntahan mga resort, ganyan. So, kasi tayo mga swimming pools, ganyan. So, hilig-hilig kong lumangay before. Tara, swimming tayo, ganyan-ganyan. So, I think, isa sa mga pinaka-memorable kong experiences nung sumasali ako ng pageant. Kasi, di ba, pag sa mga pageants, you go different places, di ba? Like, minsan sa beach, yung nga, swimming pool, minsan sa ibang lugar, ganyan. Or like charity immersion. So, ang dami ko talaga na-meet ng mga bata, ganun. Tapos, dyan na nag-stop. Yun, so I stopped for a while kasi nga, nag-aaral na ako. Yes. Yan na. I had to like, lay low. Pause, yeah. Tapos hanggang sa, nung nag-aaral ako,
member ako ng Glee Club. Iba-ibang clubs yung sinalihan ko before. Glee Hindi Club, nawala ang Vivo choir ako noon. Tapos, member ako ng yun nga, organization sa church. And then, pag sa school naman, mga programs, lagi ako yung muse, lagi ako yung representative, ganyan. So, ayun din. Latas mga quiz bee, gano'n. Lagi Yes, akong sobrang- pinapasaya ng mga teachers ko, gano'n. Nasa'yo na Perfect ang talaga. lahat. Ayun. And then, after mo nga yan, syempre, next na, Popstar Oh my Kids! God! Yes! Of course, obviously, me, si Renzo, si Rita, si Chola, and then si Vanessa. Kami talaga yung yung parang contenders before, nung unang batch ng Popstar Kids. Hanggang sa nag-sign kami with GMA and GMA Artist Center pa that time before Sparkle. So, doon na nag-start. I was, I think, 12 or 13 at that time. Ano yung nyo ate? Worst na away as a group? Alam mo, ako kasi yung pinakamatanda sa kanila. So, hindi ako yung nangaaway. Or hindi nila ako maaway-away. Kasi nga ako yung pinakamatanda. So, si Rita siya, si Rezo, usually nagsasabunutan ng ganak. Pero ngayon, sure, pinagtatawanan na lang namin yan. Kasi nga, grabe talaga yung memories namin ng mga bata pa kami. As in, yung SOP. So, SOP, inabutan namin SOP Na-launch kami sa SOP. So, yung studio namin was the studio of 24 Oras ngayon. So, dun yung SOP, tapos yung dressing room namin nasa labas. Hala, nagtatatakbuhan na sila, ganyan. Tapos there was one time na nadapa si Rita kasi, tapos, syempre naka-stockings na puti. Lahat kami mga yung stockings, ganyan, outfit, ganyan. Dumudugo yung stockings, gano'n. Tapos pinagalitan kaming lahat kasi nga, ang lilikot daw namin, ganyan-ganyan. Tapos ako, ba't hindi ko raw binantayan, ganyan-ganyan. As the ate. As the ate. My God, talaga mga bata. Talaga kasi sobrang bagets talaga kami noon. And then, nakakatuwa kasi, naging solid din kami talaga. Yung bond talaga namin. Tapos, yung shinare ko kanina na yung kung saan kami natuto ng mga harmonies, ganyan. As in, yan yun. Yan yun. Sayaw, kailangan. Si Tita Jeline pa nagtuturo Yes. sa amin before. So kapag pagka nagkakamali kami, uulit kami ulit sa umpisa. Wow. Grabe. So yun, ulit, training, ganyan. Hanggang sa nahasa kami. And then after that, na-disband kami kasi nasa awkward stage na rin kaming lahat. Even the boys, nabibinata na yung boses, ganyan. So parang medyo nahirapan din sila mag-cope. And then we went separate ways din kasi nga may ibang priorities like school, ganyan. Yung iba parang out of abroad, out of the country, ganon. Tapos, and then I got a break. Ang pinaka-biggest break ko that time was, pinakanta nila ako ng theme song ng Jezebel. As a solo artist. Grabe. I was like 14 or 15. That was my biggest break that time. Sabi ko, sige, try natin, ganyan. I still remember that kasi nakasama ko unang-unang best doon si Ate Marian tsaka si Kuya Dong. Tapos yun na, doon na nag-start. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Yes. I still became a mainstay of SOP. Tapos naging SOP fully charged. Naging Sunday All-Stars. Naging Sunday Pinasaya. Tapos naging... Ngayon? Ay, Party Pilipinas pala yun. Party Oo. Pilipinas, Sunday All-Stars, and then naging Sunday Pinasaya. And then we have Studio 70 all out Sundays. Grabe. Naabutan niya na sobrang daming iteration ng Sunday Variety. Oo. As in, parang lahat ng versions ng Kaya Sunday nga. Variety na naabutan ko. Pero yun naman, from singer, dancer, performer, syempre dumating ka naman sa pagiging leading lady. Yes! Oh my God! My Guitar Princess! Oh my gosh, so many memories. Ano Grabe. yung naging parang biggest change, ate, nung arriving at this point? Siguro dahil dahil talagang nakatulong din sa akin yung writing songs, ganyan. So parang medyo na-incorporate ko yung yung pagiging singer and songwriter dyan sa role ko. Kasi ganito kasi yung character ko eh.
Tapos, ayun din, may mga, mga struggles din itong character ko na. Sino yung leading na- man mo dyan, Ang Ate Julie? kasama ko dito si Gil Ah. and si Kiko. So, ayun, talagang it was a very good run. Kasi ang maganda yung story, so many, amazing actors, amazing talented people na nakatrabaho ko talaga. And from there, parang hanggang nagtuloy-tuloy na siya. Basta, consistent lang. Yeah. Isa favorite, series na ginawa ko. Yeah. Nostalgic talaga for you to see this Grabe, this oh. photo now. Pero ito naman next, syempre. First album. Oh my God! Grabe! Grabe. Parang lahat may Self-titled. memories. Pag makikita yung Grabe. yung So, album nandyan mo yung, na yan. nandyan yung Right Where You Belong and I'll Be There. So, Yes. tsaka Baby You Are, nandyan yun. Nandyan yung sa album na yun. Grabe, oh my gosh. Nandyan din yung Enough. Nandyan din, basta, mostly ng mga songs na nag-resurface lately, nandyan sa album na yan. So, wow, actually, parang hindi ko rin talaga ma-imagine eh. Sabi ko, wow, kasi dream lang ng isang singer ang magkaroon ng sarili niyang song or album. So parang sobrang swerte ko kasi nabigyan ako ng ganitong opportunity. And wala, naalala ko yung mga mall shows namin na as in like every mall show pinupuntahan talaga namin. Tapos pagka may physical CDs pa nun. As in, Yeah. binibili talaga siya. As in yung physical CDs, mga Astro Plus, ganyan. Tapos, pumipila din yung mga support, yung mga fans, yung mga tao, ganyan. Tapos mapapapirma sa Tapos CD. Oo, mapapirma sila. So, sino pinipirmahan si ko I'll sila Be lahat. There? Wala. As a singer lang. Wala pa nung time na yun. Wala pa nung time na yun. Imagination lang. Oo, pero kasi, naging leading man ko doon si Elmo. So, yun, parang doon na nag-start lahat. Doon na nag-start lahat hanggang sa nagkaroon na kami ng prods together, nag-party kami, naging love team kami, ganyan. So, parang yan yung face ng... Grabe yung amat Career ko ko. sa Juliel mo. Like, I swear talaga. Tsaka I din, swear. Julie Mo yun, di ba? it was cool nga eh, kasi si Elmo, magaling talaga siyang mag-rap. Of course, anak ba naman ni Francis M, di ba? Diyos ko. And talented din na artist din. Tsaka, good friends din naman kami ni Elmo. Talagang medyo nag-separate ways din kami because like we had to pursue our solo careers. Pero grabe guys, sobra talaga lala. Nakalimutan ko na yung title, yung When You're High, When You're Low. I got your back. Oh my God! I got your back. Oh my gosh, grabe. It was crazy. It was crazy. Yeah. Di ba nanligaw? Wala bang ligawan na nangyari? Hindi talaga. We were really good friends. Pero, cut nyo to ha. Si Jay, uta na loob. Alam ko kung saan nakatira. Okay. Anyway, proceed. Curious lang ako kung paano mo napagsabay yung school. Sa lahat ng nangyayari. Kasi Alam mo, sa parang totoo ang daming lang. pinagdaanan. Oo nga. Wala lang. Pick mo rin yung time na yun. Oo, While considering. nag-school ka eh. Pick Kasi pa rin nung eh. teenager ka talaga dun ka. Hindi ko na nga alam sa totoo lang. Hindi ko maalala kung paano ko na i-balance. Pero, nag-start kasi yan nung third year high school ako. So, I had to make arrangements with my teachers, ganyan. Pero, regular school pa din ako. As in, like, regular. Pasok pa din ako sa school. Pasok ko sa school, pero magsasign ako ng early dismissal pass kasi gets naman nila. Oo. Early dismissal pass para pumunta ng GMA kasi may rehearsals kami or may work kami, may guesting kami, ganyan. Tapos, may periodical exam, may quarterly exam, ganyan. As in, sobrang normal. Estudyante. Nung college ako, normal din, estudyante, ganyan. And then, it was still amazing kasi dun sa campus, hindi artista yung treatment nila towards me. Na parang, si Julie, ganyan-ganyan. Pero hindi yung parang, idol! Hindi naman gano'n. So parang natuwa din ako kasi
ano yun eh, parang for me, it's still a private space para sa akin. Correct. Because, Oo. syempre, estudyante ka, nagsuschool ka eh. Ayaw mo naman isipan ng mga tao na, ay, kaya lang naman binibigyan to ng pabor kasi artista or ganyan. So, ayoko lang kasi na may thinking na gano'n. That's why I kept going to school. As in talaga pumapasok talaga, naka-uniform, ganyan. And then there was still one time na I had to do a project na ano talaga, like dito sa GMA, we had to interview people, ganyan. And then there was one time that we had an interview with Sir Mike Enriquez pa. Kasi ano ako com arts ako eh. And then we had an interview with Sir Mike Enriquez and hindi kita nakilala kasi naka-uniform ka. So like talaga naka-uniform talaga ako pasok ko sa GMA. So it was, talagang ano siya, grounding experience siya para sa akin. It's something also to be proud of na hindi excuse yung hindi ka magtapos ng school habang nagwo-work. Yes. Totoo. Yun. Amen. Tama yan. Pero I think it also goes to show na talagang you're meant to be here. Kasi, di ba, parang things align for you para matapos mo yung school mo. Yes. When Yeah. you're Mismo. able to pursue showbiz and Yeah. yun nga, palaguin yung career mo. Kaya talagang, di ba, things. Oo, it's Jive. meant to Jive. be. Siyempre, from parang teeny bopper performer to adulthood. Yun na nga, ikaw na ang... Hala, yan na. Ikaw na ang host ng The Clash Season 2 season ko! Oh my God! Grabe! Oh my gosh! Clash Master Julie Ann San Jose. Alam mo. How was that, ate? Na from Grabe. someone na sumasali ng contest, tapos ngayon, ikaw Sobrang- na yung host ng singing contest. Sobrang 360 siya. Kasi, hindi ko na-imagine yung sarili ko na magiging host. Although, it's something that I would, still want to do. Pero hindi ko na-imagine na gagawin ko talaga siya as... Ikaw yung main host talaga. Oo. Sabi ko, I mean, nag-host naman ako sa SOP before, Party P, ganyan. Pero, this is like The Clash. Yeah. This is an original GMA competition show. Tapos, natatawa ako kasi, yung screening namin, so like, I was there like after... SPS yata yun. O, SPS yun eh. Tama sa hindi pinasaya kasi 2019. So, nag-screening kami, tapos there were a group of men, like artists, na like inaano sa akin, like pinipare sa akin, ganyan-ganyan. And then si Ray, he wasn't listed there. He wasn't originally listed there. As in, like, sobrang, may shoot siya somewhere, tapos hinabol lang ata siya, naka-casual pa siya, ganyan-ganyan. Tapos sa lahat, siya yung nag-jive kami talaga. Meant to be. Meant to be. As in, on screen, parang hindi talaga nila in-expect. Kasi wala akong ginawa, kundi tumawa lang ako nung tumawa lang habang kasama siya. Tapos, hanggang sa, Napaka-pogi naman talaga. Yun, no? hanggang sa ito na siya. Dito ka pa talaga na boss. Bigotilyo. Di ba nga? Oo, hanggang sa nandiyan na siya. Tapos naalala ko noon, parang kakalipat lang ata niya. Fresh na lipat lang siya sa GMA. Tapos ayun na, hanggang sa naging kami na yung naging host. Naging kami na. Akalain mo Years ba naman? after. Years after. Years after. Years after. Doon na po yung Oo. nila, pagiging best friends. Yes. The Oh, next- totoo. Alam niyo yung makeup artist ko sa pagpapageant ko, yun yung mga naging makeup artist nila sa The Clash. And then alam niyo ba, hindi pa sila. As in, mag-friends Hindi lang talaga. kayo. As in, sobrang besties kami talaga. Sinasabi talaga sa akin ng makeup artist ko, alam mo, yan si Julia tsaka si Raver. Bagay na bagay sila. Pinupush namin sila, ganyan. Pero syempre, I think, Yeah, we They were had still, respective partners. yes, that time. Yes, So, yes. tinatawanan lang daw nila Ate Julie yung mga ganun Oo. nila. And then, dahil sobrang close nila, hindi sila na-awkward din sa mga ganung asaran. And then, look at them now. Oo, talaga. As in, sobrang tropa. May As in, perfect parang, timing talaga. bro, pa nga tayo, bro or Brad. Brad, TikTok tayo, ganyan. Brad. Hindi ko makakalimutan sa AOS yung unang time na pasalang na kami. Hindi ko alam kung ano yung prod na yon. Basta nandito ako. Ako lang Alam mag-isa. ko yun. Tapos nandito si Ate Jules tsaka si Kerry. Tapos biglang nakita ko si Kerry, yumakap sa likod ni... Yung hinog siya from the back. Tapos yung mukha ko talaga... Confused. Ano nangyayari? Tapos naman na din sila sa akin.
Kasi by that time, syempre, friends na rin talaga kami. Super sa, close na sa rin. AOS. Tapos parang, tsaka I remember pa, ito pa yung kami pa ni Kuya Garrett yung nag-host regularly online. Yes, yes. Tapos sinastart na silang asar-asarin sa The Clash. Tapos ako nun parang, hindi, wala yan. Ano lang yan, asar-asar lang yan. Kasi sa AOS naman, sobrang tropa naman talaga ng Oo. dalawang yan. Tropa naman kami lahat. Kaya nung nakita ko yung hug, parang, ano to? Parang hindi na to pang tropa. I deserve an explanation. Parang gano'n. Kaya, saya. Natatandaan ko rin yung itsura mo noon. I know! What? What's happening? Kasi parang biglaan wala man lang walang patis. Parang biglang hug na lang yung nakita ko. Oo, I think that was after, mga months after na yun nung, nung Limitless. Nung Limitless, Yes. yeah. We were shooting Limitless that time eh. And then there was, Sa Siki Horror. yes, sa Siki Horror. So, parang, may part kasi doon, or like segment ako doon, na, I talked about, like, yung mga hinaing ko sa buhay, ganyan, mga matters of the heart, ganon. Tapos, like, there was a question na, tao dito, hindi, willing ka na ba ulit mag-try na, like, to get into a relationship, ganyan. Kasi ang tagal kong single talaga. Siguro mga 3-4 years akong single, ganon. Tapos, parang nung una, ayoko pa. Kasi nga natatakot ako eh. Ayoko pa talaga. So, ayoko i-entertain. Sabi ko, Lord, ano ba itong nararamdaman? Tapos pinagdasal ko talaga. Ano ba to? Ano ba to talaga? Give me an explanation. Oo. I deserve an explanation. Ganyan. Tapos, hanggang sa nagkwento na nga si Reyna, na hindi, kasi Jules, ito yung ito yung nararamdaman ko, ganyan. But this was like, yung mga aminan na, after na nun. So, months pa after that. Hanggang sa Jump ng timeline. Hanggang sa tapos syempre natatakot din ako ipakilala kila mama, kay papa. Kasi nga, kilala nila si Ray as, like, my friend, or Yeah. like, a colleague, ganyan, katrabaho, ganon. Tapos, parang, nabalitaan ko, tumawag sa akin yung manager ko, gusto raw dumalaw ni Raver sa bahay. Ganyan. So, it happened, Christmas time yun. Sabi ko, Lord, thank you kasi ito na yung Christmas gift na hinihingi ko po talaga. Oo, yung first visit niya nun, I remember that Christmas time yun eh. Tapos, yung first visit niya, ganun. Tapos, takot ako kasi ang tagal talaga nila nag-usap ng tatay ko. Tapos ako pa naghahatid ng drink sa kanila. Knock-knock, isa pang bote, isa pang... Oo, talaga, parang... Ilang oras pang half day na to, te? Ano to, half day? Gano'n? Pero grabe talagang Oo. sinikapin ni Kuya Reyna. Oo, May talaga. effort As in, siguro dahil din kasi family man siya. Tsaka ganun sila pinalaki nila Tita Beth. Although ako hindi ko na-meet si Tita Beth kasi nga, yun. Tapos, sayang nga, hindi ko siya naabutan. Pero, si Kuya Rojon kasi, mas matagal ko siyang kilala kaysa kay Ray. Dahil nga, nagkakasama kami before sa Sunday All-Stars. Tapos, parang, ayun na, alam mo, sobrang nakakatawa kasi ang sobrang ako, before pa kayo magkakilala ni Ray, ang lapit ko lang sa bahay ni Kuya Rojon tsaka ni Ate Dayan. Si Ate Dayan Medina, nakakasama ko sa church kasi nagle-lecture siya, tas choir ako. So parang technically, ang tagal na namin nasa circle. Oo. Nandun lang kami, pero tas ang galing, no? Diba? Minarinade muna ni Jesus. Ang galing. Sabi Galing niya, talaga. mamarinade ko para pag niluto natin, perfect. Slow burn! Oo. Galing Hashtag talaga. organic encounter. Oo. Tapos hanggang sa, sabi ko, shucks, parang alam ko na. Like, alam ko na talaga. Ito na yon, ito na yon. Ito na talaga yon. Tapos, hanggang sa, ilang taon na ba kami? Parang magko 5 years na rin ata. Oh. Yes! Naghihintay na lang ang lahat for the... Yeah. Ay, hindi ko alam na tayo dyan. Pero like, maiba lang din ako. Gusto ko lang din ibalik yun nga, yung Limitless Trilogy. Sobrang ganda. Thank Like, you. So sa mga sobrang hindi ganda talaga. nakakaalam, yung Limitless Trilogy, it's like an online concert. Para siyang
documentary, pero concert siya. Parang I sing my songs, pero naglilibot kami sa iba't ibang parts ng Philippines. So, kaya siya trilogy kasi Luzon, Visayas, Mindanao. So, nung first leg Yun na pala namin, yung next. Inunahan ko na. As a fangirl ng Limitless. So yung first leg namin, that was in Sultan Kudarat. We shot that there sa Sultan Kudarat. It was so amazing kasi first time ko makakita ng mountain range. Alam mo yung wow, ang ganda, ang galing talaga. Tapos it was such an amazing experience kasi takot pa kami dyan that time kasi Pandemic. yung pandemic tapos nagka-quarantine pa lahat, ganyan. So we had to do swab tests every now and then. Tapos parang nag-lock in din kami sa isang hotel, ganyan. Hindi kami pwedeng basta-basta lumabas kasi mga naka-mask pa kami, ganyan. Social distancing. As in parang nag-ask pa kami ng permit if we can fly. Yeah. Kasi nga, I think, hindi masyadong nag-o-offer ng flights, diba? Charter flights pa yung meron. Oo. Tapos, may nagkaroon ng window, nagkaroon ng opportunity. Sabi ko, sige, try nga natin ganyan. So, eto din, meron din siyang like foreshadowing na, this is the transition. Ito na yung nagta-transition na tayo sa pandemic, sa adjustment period, ganyan. Hanggang sa slowly, nagmabalik na tayo sa normal ulit, diba? Yeah. So, yun. It was an amazing experience kasi, I got to meet different people. Talagang parang, yung na-miss natin na connection sa isa't isa during the pandemic, parang na-experience ko dyan. Yeah. Grabe Yeah. na, ako parang nadadala ako Oo. kasi I remember how naiyak ako! Bumili kasi ako ng ticket niyan. And I remember how I felt like, how inspired I felt parang watching you sing your original songs. Yung nandun ka sa on top of yung sa bundok, tapos yung naka-gold ka na dress. Tas, ay, wala. Ang ganda. Yeah. Sobrang ganda ng concert series mo na to, ate. Like, It was one amazing. Of my favorites of It yours. was an amazing experience. Kumbaga parang hindi lang din as an artist, pero as a person, alam mo yun, parang naramdaman ko yung growth inside of me na, wow, there's so much more to life. Yeah. At syempre, award-winning yan. Silver Award sa New York Festival. New York Festival. TV and Film Awards. Oh, wow. Wow. Sobrang wow. Grabe. We have an amazing team. We have an amazing team. Sila Direk Paolo. And kumbaga parang kung hindi din ako nag-guest sa project ito, baka wala yan. So, ako medyo natakot din ako, but it's a sobrang worth it ng risk na to. As in, super. Yeah. Yes, Grabe, and no? nakita naman natin ang kinalabasan. Yun Grabe, nga eh. diba? And ito ate yung ano mo 'di ba? Ito yung launch mo as Asia's Limitless. Yeah. So I guess it came from that. In-interview pa kita nun eh. I don't know Yeah. if you remember, we had a podcast before Behind the Song. Ito yung time Yes. na Yes. Tama. na mag-start Tama, pa lang tama. to Limitless, and yun in-interview ko nun si Ate Oo, Jules. It seems so correct. long ago. Oh my gosh. Grabe, congrats ate. Congratulations. Thank you. Congrats. Oh, next. Siyempre, Yon. Wow. your Wow. billboard sa New York Times Square. Grabe. How important was this moment for you, ate? Super. As in, parang siya. Hindi ko ma-explain yung feeling eh. You know, kapag ka may something ka na mangyayari sa buhay mo, like, sobrang, hindi mo alam kung ano yung magiging reaction mo or parang nasa lost, parang nasa trance ka, alam mo yung ganun. Parang hanggang ngayon nga hindi ko malubos maisip na like, wow, yung mukha ko nandyan sa New York. Yes. I mean, sobrang thankful lang din ako, of course, sa Spotify for like, featuring me and other Filipino acts and Filipino artists talaga na sobrang deserving to be known. Not only here, pero like all over the world. Oh, nakakatuwa. I think may mga iba rin ako kasama dyan, pero just to be like one of them is a super big deal for me. Deserve, Super. ate. Serve. Like, Deserve. yeah. Yung akala mo yung na-achieve mo
yun na yung pinaka-top, pero meron pang mas Meron pa. top doon. no? Lagi Yung mga kami ganun. surprise ni Yun Lord nga, na kaya meron pa. As in. nagigets ko yung sinasabi mo, Ate Julie, na parang hindi siya nagsisink in sa'yo na, meron pa, Lord, grabe ka naman. Yeah. Parang, recently nga, I've been reading na, parang laging dumadating sa akin yung mga quote na, wag mong tipirin yung hinihingi mo sa universe. The universe is not on a budget. God is not on a budget. You can ask for more. Yes. Totoo yan. Tsaka, basta blessings after blessings eh. Yeah. Mm-mm. Rain. Yeah. Yes. And next blessing, syempre, yung maging Ayan host na. ka ng isang napakakilalang franchise, di ba, dito sa Pilipinas. Coach Julie sa The Voice Kids. Yun, sobrang different naman niya sa The Clash. Yes. Kasi, ano naman ako dyan as a mentor ng mga bagets, it's not an easy job, I swear. Kasi, syempre, you're handling kids eh. Mas fragile sila. So, you really have to choose your words, be careful of like what you do or say. Kasi, it will make a huge impact sa buhay nila. And knowing na ang mga bata talaga, like, syempre kung ano yung sabihin ng nakakatanda sa'yo, or like, for example, yung teacher mo, sinabi na ganito yung gawin mo, ganyan, syempre susunod, 'di ba? And then, nakakatuwa lang din kasi ibang klase yung energy, ibang klase yung dynamic din, may mga mahukulit, may mga mahiyain. So like, parang talagang, it's really up to you how you like, deal with them or interact with them. Kasi iba talaga yung dynamic. Nakakatuwa lang din kasi, syempre, ang bilis nilang matuto, sobrang attentive nila, tapos kapag kunwari, may ipapagawa ka sa kanila, gagawin talaga nila agad. Or Oo. magagawa talaga nila agad. Sabi ko, wow, grabe naman itong mga batang to. Ang gagaling talaga nila. And more than anything, talagang sobrang like, laking opportunity din ito for me. Kasi, naalala ko yung mga experiences ko before. Yeah. Yun nga So, yung like, sasabihin ko. Yun nga, ito yung mga bagay na pwede kong i-impart sa kanila na no matter what happens, kahit merong The Voice Kids or wala, this does not, hindi dito nag-circulate lang ang journey mo as a singer, as a performer, or like as an artist. Kasi there's so much more out there. Marami pang mga opportunities yung darating talaga para sa'yo. Whether you lose or not, or you Yes. win, diba? So, yung makapasok ko lang sa The Voice Kids, sobrang na yan, parang it's a big win already. It's an achievement, an honor already. Yun lagi yung sinasabi ko sa kanila, na kahit anong mangyari, ituloy nyo lang lagi yung passion ninyo sa music or sa Yeah. performing. Hindi ka ba Yan. nawiwindang ngayon, ate? Kasi syempre yung mini-mentor mo, si Makmak, kasama na natin sa AOS Kaya ngayon, nga. di ba? Parang sobrang full circle din. Diba? I mean, you'll never really know. Baka one day, di ba si Makmak, o isa Siya siyang- naman yung nandito. Di ba? Limitless makmak din. Sorry. Siya naman yung Pinangalan. coach, di ba? Oo, grabe. Iba yung character ng batang yun. Sobrang proud ako dun. Kasi, alam mo yung nung sumali siya, sobrang bubwit niya, sobrang cute niya. Tapos, Oo. ang pipiliin ko pong coach ay si Coach Tel. Kahit hindi naman siya umikot. Viral yun eh. Yes, kami tatlo yung umikot. Siya lang hindi umikot kasi nga puno na siya. So hindi na siya Tapos pwede. siya yung pinili. Pipiliin ko pong coach ay si Coach Tel. Proud ba siya ganon? Totoo ba? Hindi nga siya umikot eh. So, yun. Whether you like it or not, pumili ka sa amin tatlo. Pero sobrang cute ng batang yun. Grabe yung ano niya, yung kanyang growth, tsaka yung maturity, iba. Para kayo nakikipag-usap sa matanda. Yes. Inaasar nga Yan. namin siya last AOS kasi parang may girlfriend daw. May girlfriend nga daw yun. Yun, di ba? May girlfriend Kasi daw daw. baka magalit daw yung girlfriend niya. Yung ganyan. Sabi ko, sino ba yung girlfriend mo na secret? Mga ganun-ganun pa siya. Yun nga yung pinag-uusapan Oo, last katawa. AOS. Katawa yung bata mo yun talaga. Pero ito naman ate, I think itong next, isa din talaga sa career-defining moments mo. Siyempre, ang Maria Ay, Clara grabe. at Ibarra. Grabe ate. Ang classic. Alam mo yung mga achievements niya, nasashock na ako na nashock. Di ba si, di ba, Grabe. pa siyang isa. di ba sa pilot episode, si ate yung first scene, di ba? Yung Sa Sa Tore. Tore, umuulan. grabe, Tore. iconic, agad-agad. Alam mo, sa totoo lang, talagang nagulat din talaga ako.
hindi ko alam kung paano din magre-react that time eh. Kasi nung sinabi nila, may Zoom meeting tayo ganyan-ganyan. Tapos ito yung pyesa. Sabi ko, ate, totoo ba? Si ate din, yung ma-handler ko, ate, totoo ba? O sige, try kong aralin, memorize kanya. Tapos may pinapala pa sa akin isang song, yung Ave Maria. Ave Maria na like yung sa piano scene. So that was like one of the audition scenes then. And then yung isa yung sa tower. The scene at yun nga. Tapos naalala ko noon, nasa Zoom lang kami. Tapos iba pa yung kulay ng bukas and like brown, blonde, ganyan. Yes, I remember this Yeah, era. American version. Yeah. Ito so ba like, yung naka-bob ka, ate? yeah, short hair ako Yes. nun, dye. As in, parang iba-iba talaga. Yes. Tapos nag-audition akong ganyan. Tapos, after that, nag-announce sila na, okay, congratulations, ganyan-ganyan. You got the part. Tapos kami like, Tsaka grabe, di ba pinaiyak mo daw talaga yung Totoo ba? Totoo ba? audition panel? So, I think, ayun din. Nagulat din ako na, totoo na pala talaga kasi may shoot na, may latag na schedule, ganyan-ganyan. Tapos may Spanish lessons na kami. Tapos may story ko na, sama si Dennis, si Barbie, ganyan-ganyan. It was such an amazing and a humbling experience. Kasi to be able to do a project like this na, alam mo yon like kahit pa paano, magiging aware yung mga tao na may ganito pala talagang Yeah. na may pangyayari ng history natin. This was just like, in history books na parang ang hirap niyang i-describe kasi it's results. It's Yeah. results work, 'di ba? And natutuwa ako at saka kaming lahat kasi nabibigyan ng faces or nabibigyan ng visuals yung mga pangyayari na dati binibasa lang nila sa libro. So, mas naiintindihan ng mga estudyante, especially mga nag-aaral, ng mga bata, Yeah. kung ano yung nangyari before. And sobrang laking bagay din nila yun. Sobrang laking bagay din yun para sa akin na to be able to like, somehow contribute din sa ating culture. Yeah, it was an amazing experience. Hindi siya madali. I'm sure. I had to Ate, like, sobrang husay mo dito. Ang lala. Sobra. Like, guys, we have to give her credit. Like, grabe ate, sobrang galing mo dito. I swear. Thank you. Pero sa totoo lang, ang enjoy namin sa set. Kasi kahit gaano kabigat yung mga eksena namin dyan, as in parang naglalaro lang kami sa And then, pag may mga eksena ako na like, let's say, ang breakdown namin, puro mga scenes ni Clarita, ni Maria Clara, ganyan. Tapos, lahat yung mga heavy scenes, mga ganyan. Sabi ko, as in parang, inaano ko na, like, mindset ko na ito yung gagawin ko para bukas. Lahat mabigat. So parang, challenging siya mentally and physically and emotionally. Yeah. Kasi iba-iba yung niya yung emosyon na ibibigay niya sa mga bawat eksena Iba rin yung character niya doon nung nagmadre siya. Iba yung nung nag-asawa na siya. Ay, nung ikakasal dapat siya kay Crisostomo. Nung dalaga pa siya, magkaiba. Kasi like parang, ikaw din talaga mismo yung gumagawa ng sarili mong, alam mo yun, ikaw yung nagmo-mold Yeah. Like how you want to portray it or like execute the scenes. Tapos, siguro talagang nakatulong din yung costumes Kasi, like, ramdam mo talaga, like, wow, I'm being transported in a different, dimension, a different world. Kasi parang, wow, Yeah. wow. Amazing. Yung mga skirts namin, iba-iba. And then we also had to like learn how to like yung properly, yung fan, ganyan. Tapos, yung mga bagay na hindi alam ng mga tao na hindi pala to pwedeng gawin. Ito pala yung culture before na kapag kunwari, may manliligaw ka, pagka ayaw mo, may certain galaw ng pamaypay, Yeah. may certain Sobrang lagay ng... specific. Oo, sobrang detailed. And props talaga sa buong production. As in, grabe. Kaya nga Sobrang grabe yung attention nila sa details. And
kung paano namin sasabihin yung mga Spanish words, ganyan. So, of course, like, obviously, apart from the Tagalog, deep Tagalog words, sometimes may gusto si Direk na mangyari na on the spot na may mga changes. Like, for example, Tagalog, tapos gusto ni Direk na, pwede bang itong lines na to, mga ano to, Espanyol, ganyan. So, parang, Ay, magkakabisa ka bigla ng Espanyol. and then also, one of the most challenging scenes that I did was the confrontation and argument between Maria Clara and Padre Damaso. Yes, I remember this. Kasi hindi kami magkasama dun sa eksena. We had to shoot it. Separate. Oo, stand-in. Oo, like different date talaga. So like si Tito Pip, he wasn't there nung sinushoot namin yung eksena. Tapos wala din ako nung sinushoot niya yung eksena naming dalawa. So talaga different day talaga namin siya sinut. Sobrang Paano pivotal ba to? moment nun eh. Paano niyo siya ginawa? Alam mo, yun nga eh. Hindi ko ma-explain eh. Hindi ko nga ma-explain eh. Kasi wala kang hinuhugutan na ano eh. Wala nagbibigay Wala kang sa'yo. eksena eh. Mabigat yung scene na yun, ah. Mabigat talaga siya. It was one of the most challenging scenes. And yung struggle namin ni Padre Salvi, ni Juancho, yung sobrang haba, parang 8 hog ata yun. 8 scenes na magkakasunod-sunod. Kinulong ako, binato-bato niya ako sa bed, ganyan. Yung harassment. Yun yung isa. Tapos ano na ako nito, yung nakapang madre na ako na na outfit. Ano siya? Physically challenging and emotionally challenging. So, okay lang yun. Mayroon naman din kaming meron din naman kami pwedeng kausapin for debriefing, ganyan, or something like that. Kasi nga, syempre, ang hirap din talaga ng ginagawa. And siguro din, I'll speak for other actors din na hindi din talaga biro ang ginagawa ng mga actors. Kasi once you get into a scene, parang it's really up to you if wanna get out of it or you're gonna stay there. That's why like we do, trainings, workshops every now and then para to keep you sane, to keep you ikaw, yung sarili mo, yung kung ano ka kung ikaw as a person, ganun. So, yeah. Grabe yung work ethic ni Ate Jules. Totoo. Yeah. And then, kinailangan ko din magtumungga ng mga 5 litrong tubig. Kasi puro Iyak. heavy scenes, iyak. And then, talagang Mauubos ka mugtong-mugtong talaga dun, yung mata ko. Ubos yung As in, I kept myself hydrated. Grabe. Tapos, hindi ko nililimit yung sarili ko sa food. Oo, kasi kasi wala, physically, draining, tsaka mainit yung costumes. Pero perfect casting. Perfect. Galing. It Galing was nun. an amazing Sobra. At project. dito din talaga yung na-solidify ulit kung gaano kagaling ang GMA sa historical drama. Yes. I love GMA historical dramas. Redefining moment. Grabe. Super. Grabe. At eto na, nandito na tayo Yes! ngayon sa era mo na... Secretly! Siyempre, bigyan natin ng konting airtime. Kerry, sana dyan? Yes. Hey, love. Ano na lang, short message, ganon. Or I guess yung parang sa isa't isa, like, sweet sila nakakainis. yung pati yung words, yung gano'n. Sweet sila, super. Si Kuya Ray, parang baby. Alam mo, sobrang, si Ray, natutuwa ako kasi may ganun pala talagang klase ng lalaki. May ganun pang klaseng lalaki. As in parang, Sobrang bait kasi. wala ka nang hahanapin pa. Like, sa totoo lang, ang dalas na sinasabi na, sobrang swerte ko kay Julie, ganyan. Pero sa totoo lang, maswerte din talaga ako kay Ray. Sobrang swerte ko kay Ray. Kasi, ayun nga may mga pagkakaiba, pero parang reflection ko siya. You know what I mean? You are who you're dating. Sabi nga nila. Kaya kailangan piliin mo daw talaga din Nakahanap ng ako mahal. ng, hindi pala nakahanap, pero nandyan siya matagal na. Parang, yung destiny lang talaga ang nagtagpo sa amin dalawa. Si Lord ang nagtagpo Kailangan sa amin pag dalawa. in-interview natin si Thea next Yeah. time, ganito rin yung mga sasagot ni Thea. Hindi, Pero I feel like you deserve
each other. Oo 'Di ba? Kaya yung sinasabing maswerte siya sa'yo kasi grabe din yung bigay mo sa kanya and vice versa rin sa'yo. Ganun Tsaka din. sa amin, parang it doesn't matter kung sino ang mas. Correct! Walang bilangan. Wala kaming ganon. Kasi sobrang, kung gaano ko siya kamahal, ganon niya ako kamahal. Parang walang, sa relationship namin, walang competition, walang insecurity. I mean, like, siguro sa sarili, meron, pero like, parang may insecurities towards each other. Wala kaming nafe-feel na ganon. Kasi we're both really open sa isa't isa. Siguro dahil din sa foundation na na-build namin through the years. At nag-start kami as friends. So parang wala na rin kaming best foot forward pag wala na kaming filter, ganun. And grabe yung appreciation talaga nila for each other's craft. I mean, 5+ years na kayo ngayon. Ate, Magpa-5 pa lang naman. Magpa-5. Yeah. And nakikita mo talaga sa AOS na kapag may important prod si Kuya Ray or si Ate Jules, lagi talaga nanonood yung bawa si Ate Jules magli-limitless na prod, asahan mo talaga nandun si Kuya Ray sa gitna, naka-video. Or yung last time na yung birthday prod ni Kuya Ray, nandun din siya, taga-video siya. Walang limitless star, gano'n. Talagang fan. Oo. Tsaka matagal na akong fan ni Ray. Yeah. I'm like his number 1 fan talaga. Tsaka sobrang proud talaga ako sa kanya. No matter how small or big yung achievement na magkakaroon siya, talagang like sobrang proud ako sa kanya kasi grabe yung parang iba yung level or like ganun na kalalim yung relationship namin and yung love namin sa isa't isa. Di ba nga? Nakakaiyak! Nakakaiyak, promise. Who's cutting onions? Oo. Tsaka nakakatuwa si Ray kasi sobrang bait. I don't think a lot of people know this pero si Ray siya jolly person. Masayahin siyang tao eh. Pero kapag may mga dinadamdam siya ganyan, tinatago niya lang yan pero alam ko na meron. So to talagang parang sobrang basa na namin yung isa't isa. Kilala ko na siya, kilala niya na rin ako. Parang wala na kaming kailang alam mo yun, best foot forward or something. Yeah. Tsaka si Ray sobrang appreciative, sobrang family person, sobrang mahal na mahal niya yung mom niya, yung daddy niya, yung mga kapatid. Grabe, as in sobrang ibang level yung closeness nila. Super! Kuya Rojo, nag-I love you, nagkikiss pa sila sa isa't isa. Diyos ko, sabi ko, wow, grabe yung closeness, grabe yung dynamic ng family nila. As in parang, ito yung example, yung ideal example ng isang family Yeah. na, alam mo yon sobrang sweet, mapagmahal, full of love, and full of, mga stories, tsaka sobrang inspiring. Yes. Inspiring. Tapos, pag may mga, of course, may mga toyo ako minsan, ganyan. Oo. Parang ako nga lang gumagawa na. Oo, kasi wala namang May saltik ka, ganyan. katoyo-toyo. Oo, minsan din may pag may toyo ako minsan, ganyan. Wala siyang reklamo. Sige love, later na lang tayo mag-usap pagka okay ka na, ganyan. Tapos mamaya kausapin niya ako, very mahinahon. Kapag yung isang mas mataas, yung isa mababa. Ganon kami. Hi! And now we've arrived here. Yeah, Grabe, tsaka niya, ate. I mean, I can talk about him all day. 24 hours, 24/7. Tapos, din, sobrang generous niya as a person. Sobrang generous niya as a person. Hindi siya madamot. Whether it be like, for example, yung kunwari, may bibigay, may meron siya, tapos yung isa wala. Yung bibigay pa niya. Kung ano yung meron siya, bibigay niya pa yun. Yung sabi nila na isusubo mo na lang, ibibigay mo pa. Yun. Sobrang bait talaga. Tsaka yung wisdom din na i-impart niya sa ibang tao. It's so inspiring. Kasi ako na-experience ko siya first hand. Kasi ako yung partner. Pero yung pag sa iba din, iiba din eh. As in parang, like, oo nga no. Like, alam mo tama siya eh. Pero kaya din talaga Yeah. nag-work yung relationship nyo kasi
sobrang bait mo din naman Totoo. talaga. Ikaw din Totoo. talaga yan. Kaya ate, congratulations sa 20 Thank you. years! Siguro final na lang message mo sa mga Yep. diamantes, those who have supported you sa 2 decades of your career. It's been an amazing journey, super. And I just want to say, sobrang grateful ako sa lahat ng mga pangyayari sa buhay ko, sa career, whether it be sa personal life. But I just want to say thank you so much from the bottom of my heart. I don't think I can express it enough kasi alam ko na hindi pa talaga siya enough. I wish na pwede niyong basahin yung puso ko pero talagang sobrang it's really full and content and sa lahat ng mga nag-stick sa akin simula nung day one kung kailan ako nag-start at sa kung saan man ako ngayon. Sobrang wow, thank you for being with me sa journey na ito. I know it's been a roller coaster ride. So yun, sa lahat po ng sumusuporta sa akin mula noon hanggang ngayon, for the past 20 years, it's been an emotional roller coaster ride, I know. Para sa akin, medyo nagiging emotional din ako at times when I come to like remember or think of it na wow, ang dami na nating memories together. And I just want to say, sobrang grateful ko doon sa lahat ng mga naging experiences ko and natin together. And sa lahat ng mga bago, mga bagong dating. Yes, I really appreciate it for, that you guys appreciate me as well. And yeah, mahal ko kayong lahat. Alam nyo naman yan. At syempre, nandito pa rin naman ako as long as I can, as long as I still have my voice and you still have me. I will keep on making you happy doon sa mga bagay na ginagawa ko. So I am beyond grateful to have you in my life and I hope that I still get to contribute somehow sa mga buhay ninyo. Ayun. So, Congrats, ate! Hindi pa iyak! Congratulations, Ate Jules. It's an honor. Hala! It's an honor to work with you, to share the stage with you, and to have you as an ate. At ang masasabi ko lang, please, 20-year anniversary concert. Baka naman! Baka naman! Baka naman Ako po! naiyak. Oo. Lumay ka tuya. Doon kami. but yeah, thank you then. I just want to say thank you guys then for listening and for, like being here with me. Parang ngayon lang din ulit ako nagkaroon ng conversation na ganito with, like, people that were very dear to me and sinabi ko nga na kanina na alam mo introvert naman ako, may mga hindi pa kayo alam sa akin pero I'm still an open book and you can ask me anything, diba? And I'm just here anytime. Yeah, ate. love Thank you. you. Thank you so much for coming here sa Triggered. And Thank you guys. Maraming salamat sa lahat na who tuned in. Thank you sa mga diamantes na nakinig Thank sa you so episode much. natin for today. And we're so excited to see kung ano pa yung next na mangyayari sa career mo, sa Yes. life mo. Maybe wedding bells soon. Yes. Darating naman tayo dyan. Yeah. Sana ate talaga, we're so excited to hear pa more of your originals. I hope that you keep Yes. putting them out I there. will be releasing a new song. Wow! Ayan na, ayan na. Excited! Let's go. Ayan na, And ayan again, na. ang sigaw ng taong bayan, concert! 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 Concert. Comment nyo na din guys kung ano pa yung mga next ninyong gustong makita kay Ate Jules. Syempre, Yes. in this next chapter of her career. Thank you mga ka-trigger. Thank you so Maraming much for salamat tuning po. in for today's episode. And don't forget to subscribe. See you again next Friday! See ya! Thank you guys! Bye-bye! Thank you!